MVP mode si Joel Embiid, 29 points, 10 out of 10 sa third, 48 points, 11 rebounds at 6 assists ang total niya sa game. Ito rin ang ikalimang sunod na panalo ng Philadelphia. Yung apat na players na nakuha nila sa Clippers mula sa James Harden trade, may total yun na 21 points. Apat na players yun. Ang may pinakamataas na punto si Nick Batum, 11 points at yung defense niya. One-sided din ang game na yun para dito sa Sixers kontra sa Wizards. Napalpal naman kanina si Wemby ni Isaiah Jackson. Yan yung dating draft pick ng Lakers na kasama sa Westbrook trade. Tambak ng malaki yung San Antonio kontra Indiana. 2 beses na rin sila nakascore ng 140 plus points ngayong season. Nasa 13 points at 10 rebounds si Wemby. Limited minutes pa at 3 out of 12 pa siya mula sa field. Ang Pacers naman si Haliburton naka 23 points at 8 assists. Ang Warriors naman balik sa winning column kahit galing sila sa back-to-back game kontra dito sa Detroit. Fourth quarter, dikit pa yon hanggang si Kuminga nagdala doon. So meron siyang 9 points sa last quarter na may total siya sa buong game na 10 points. Si CP3, best game niya so far in terms ng scoring. 17 points, 5 rebounds, 6 assists, walang turnover si CP3. Nalagpasan din niya si Gary Payton sa all-time scoring list. Ito na rin ang ika-4 na sunod na game ni CP3 na walang turnovers. So mahal na mahal siya ng bola, hindi siya iniiwan. Si Steph naman ang unang player sa history na merong 4 or more 3-point shots sa first 8 games sa regular season. 34 points at 7 out of 17 mula sa beyond the arc. Ang magic word doon, maaga pa yung season, pero ito yan. Ng 2021, si Steph ang nakagawa ng record ng most 3-point shots sa isang calendar month. MVP mode siya noon, kaso hindi nakapasok sa discussion dahil hindi rin naman sila nakapasok noon sa playoffs. Yung season ng 2021, kinumpara yon sa 2016 unanimous MVP season ni Steph. Sa 2022, nag-struggle siya noon pero nanalo siya ng championship. Ang 2024 ni Steph halos identical sa 2016 at 2021 stats niya. Sa ngayon, meron siyang 30 points, 5 rebounds, 4 assists, 5 3-point shot per game, nasa 48%. So far, nasa 50-40-90 rating siya. Isang beses pa lang nagagawa ni Steph sa kanyang buong karir ang ganong stats na merong 50-40-90. Sa ngayon, ang pinakamalapit yung 2021. At ngayong 2024 naman, nasa ganong level siya. Kung si Luka ang projected MVP ngayon, si Steph kasi kapag ganito pa rin ang stats niya kapag pumasok yung January, nasa MVP discussion siya. Going 36 years old na rin si Steph next March 14, 2024. Malalaman na din kung sino ang panalo sa trade ng Sixers at Clippers dahil maganda nga yung nilalaro ngayon ng Philadelphia. Ang Clippers naman hindi ganun. May ups and down. 4 na future Hall of Famer din ang nasa starting unit nila. May tig 17 points si Harden at si Westbrook. Si Kawhi naman 18 points, si Paul George 10 points, 2 out of 11 pa. Tinalo ng Knicks ang Clippers. Ito rin ang first time ngayong season na naramdaman ng team si Julius Randle. Meron 27 points at 10 rebounds. Nag-i-struggle talaga siya sa start ng season. Si RJ Barrett naman meron 26 points. So hindi ko pa nakikita yung stats talaga nila kung ilang beses nasa possession ni Harden yung bola at siya yung main ball handler. Base kay Coach Tyronn Lue, si Westbrook ang magiging point guard, si James Harden off the ball. Kapag ganong setup ang pagbabasihan mo, either Klay at Steph, ganun ang formulang ginagamit nila. Hindi masyadong nagdadala ng bola si Klay sa Golden State. Dito naman sa Clippers, ina-adjust pa nila. Yun talaga ang pinaka-ideal play para sa kanila para kay Harden. Kapag wala si Westbrook sa loob ng court, si Harden talaga ang main ball handler at point guard nila. So, kung magagawa talaga ni Harden na maging off-the-ball offense player, yun ang isa sa maganda sa Clippers. Hindi na siya magdadala masyado ng bola at hindi rin magiging point guard talaga. Sa ibang clip kasi, si Harden pa rin yung ball handler kahit nandun si Westbrook. Parang nagkabaliktad pa nga yung position nila. Si Westbrook ilang beses naging spot-up shooter at itong si Harden ang nagiging playmaker. Sa Miami Heat versus Lakers naman, si LeBron noong less than 4 minutes ng fourth, nagtanggal na ng jersey. Yung commentator akala magwo-walkout siya. Lamang din kasi noon ng Miami, 107-97. Unti-unting binaba ng Lakers yun. Naging decider doon yung tira ni Austin Reeves na 3-point area para makalamang sana sila. 1 point lang din ang lamang ng Miami kontra sa Lakers. 30 points si LeBron sa loob ng 37 minutes. Si Adebayo, 22 points, 20 rebounds at 10 assists. Si Butler, nasa 28 points. Si Hero, nasa 22. Sa Lakers din, na-injured si Anthony Davis, groin injury.
Second quarter pa lang meron na siya. Pinilit niya nung third, hindi talaga kaya. Kapag merong injury si Anthony Davis, alam mo nang merong hindi magandang mangyayari. Mabababad lalo si LeBron at lalong kailangan ng scoring mula sa kanya. Ang unang sinabi kasi doon, groin injury. Pero hindi ko alam kung downgrade to Hip spasm na ngayon ang injury ni Anthony Davis. Hindi pa naglalabas ng official report kung mawawala na matagal si Anthony Davis, pero kung groin injury yun, medyo matatagalan talaga dahil yun ang kalimitan ngayong injury ng mga players na tumatagal din bago sila makabalik dahil sa recovery. Yung hip spasm naman ni Anthony Davis, iintayin pa ang report ng Lakers kung makakalaro na siya sa susunod na game or kailangan maipahinga. Ipapacheck pa rin naman ng Lakers yun.